Hay, magandang araw oh! Breaking news! Mukhang sasanib na yata si Torre sa DDS. At mukhang may bubunyag para kay Junior. Yan po ang hinala ng mga netizen po na nababasa natin, no? Kasi alam naman natin na kapag si Junior ay may tatiwalag sa kanyang samahan, matik di ba nagdi-DDS? Katulad na ni Victor Rodriguez, di ba? Nila Toby Chanco. Hindi naman actually DDS sila, pero yung simpatya ba, 'di ba? Yung doon ka sa tama na pupunta, wala kayong mapuntahan eh. Dito sa tamang sinasabi, alam ba yung tama? Siyempre, yung mga Pangulong Duterte, bagaman nagkamali sila sa ibang larangan ng pagkakamali, batas, mas sila ang gusto ng taong bayan o mga politiko na naapi, napuntahan. Maski ako, halimbawa ko, dati akong tagasunod ni Junior. Medyo nakita ko medyo mahina. Sabi ko, ayoko na dito, sabi ko, 'di ba? Hindi mo masisisi. Ngayon, hindi malabo daw. Ito nga, sabi pa nga ni Rowena Guanzon, kaya daw sinibak si General Torre dahil mas malaking plano sa kanya, 'di ba? Ang sabi niya, kahit anong twist ang sabihin nyo, pinahiya nyo yung tao, damage control na lang yan, drama ngayon dahil baka pumiyok ang general. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Maaaring pumiyok. Sabihin, maaaring kumanta. Imposible naman na walang alam sa inyo yan. Siyempre, ba't nyo kasi minahal yan? Pag yan ibubunyag niya si Junior. Yung mga comment, basahin natin. Malapit na kasi ma-acquit si Tatay Digong, kaya tinago yung kamag-anak niyan, kumag na yan. Sampal sa kanilang katarantaduhan yung attack dog ginawang chief PNP, tas napauwi yung pinagkaisahan. DOJ, NBI, DILG, sa buwatan silang tatlo. Kung dun ilalagak si Diwata, katapusan mo na bembem, kawawang bansa. Ayan naman sabi. Tapos, pag naupo siya sa bagong posisyon, pagising niya, sibak ulit it's better to resign kesa magpagamit ulit sa hindi ka ikabubuti ng bansa, or accept it and do right thing. Napakadami pa. At marami pa nagsasabi na nagko-comment dito na mukhang yata ikakanta na si Junior. At sabi, magiging DDS na si Torre. Patay na. Pag ito pa naging DDS na, o kung pinakita tayo Digong, yari na kayo. Katapusan na ng administrasyon. Asa na ba yun? Basahin nyo na lang kayo, Rowena Guanzon. Sampal sa kanila. Kawawa daw si Gentor. Ang mabigat na problema, kaya doon siya idilagay. Magpapresidente na siya, mabibigat na problema. Di kaya nakaupo ngayon. Ngayon, yan ang hinala ng iba na masama loob ni Torre, kasi nga isipin nyo na lang, tinanggal ka ng ganun-ganun na lang. Matapos mong ipagtanggol ang administrasyon, nag-impake na, aalis na sa White House ng Krame si General Nicolas Torre ngayong Martes. Sad naman. August 26, matapos siyang i-relieve bilang Philippine National Police Chief ayon sa source ng News 5. Ito ang tirahan na nanungkulang hepe ng PNP. Kahapon umano, alam ni Torre na sisibakin siya sa posisyon. Nagulat at malungkot naman umano ang kanyang pamilya sa nangyari. Siyempre naman, sino ba hindi malungkot dito? Kasama pa pamilya, di ba, yung na-promote siya? Tapos tatanggalin mo? Di ba, kahit ano pa sabihin mo, tama si Rowena Guanzon. Kahit ano pang sabihin mo, damage na yon sa pagkatao. Ngayon, bibigyan nyo ng magandang posisyon, tiyakin nyo na mas maganda sa posisyon. Pero bilang isang pulis, ang pinakamataas na, syempre, ako para sa akin, kontento na ako sa PNP. Tapos pulis ako, ilalagay mo ako sa ibang posisyon, hindi ako payag. Halimbawa, doktor ako, tapos ako ng medisina, ilalagay mo ako sa veterinary, hindi ako payag. Magiging assistance lang ako, hindi ako payag. Di ba? Yan sabi ko sa iyo, kabastusan yon sa professional ko, sa pagkatao ko, bilang nagtapos ako ng isang kursong ganun. Di ba? Kaya masama loob. Maaring kung masama loob ng pamilya ni Torre, masama din loob ni Torre, malamang yan. Di ba? Ngayon, baka kumanta, yari kayo. Di ba? Makakalaya ang Tatay Digong. Di ba? Ngayon, eto, pakinggan natin si Floating status law ngayon ng sinibak na PNP chief na si Baste. Pakinggan mo natin yung balita. Floating status law ngayon ng sinibak na PNP chief na si General Torre.
Sa panayam ng The Big Story sa One News, sinabi ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Nartates na hinihintay na lang kung saan i-reassign si Torre. Posible rin siyang i-assign sa opisina ng PNP Chief. Gayunman, hindi pa raw nag-uusap sina Nartates at Torre. Aminado naman ang bagong PNP OIC na nagulat siya nang ilipat siya noon ni Torre bilang Area Police Commander ng Western Mindanao mula sa pagiging Second in Command. Pero nilinaw ni Nartates na wala namang hidwaan sa PNP. Wala naman hidwaan sa PNP. Pero bakit may di umano sila nababalitaan na sinaway niya daw ang DILG, pati ang Napolcom. Napolcom ba tawag doon? Pakinggan natin si Baste. Mensahe ni Baste. Ang tunay na nanalo, ayon kay sa loob ni Baste, ang tunay na nanalo, walang iba kundi si Baste sa boxing champion. Pakinggan nyo. Do you think that yung pagkasipa kay General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng flood, anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internet conflict yan kay Torre. Kasi na nagkakasundo kasi nagsimula na yan hanggang Perimulya, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Ginagamit ni Pangulong Marcos ang PR niya sa flood control na hindi naman daw ito diversion tactics na niniwala si Baste. Totoo naman to. So, I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Kasi gusto niya maging parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects, and yet going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yun. May alita na sila ni DILG, sabi niya. Di ba? Saka, alam mo kasi, tingin ko talaga internet conflict yan kay Torre. Internal conflict yan kay Torre. Kasi na nagkakasundo kasi nagsimula na yan hanggang Perimulya, di ba? Nagsimula yung kay Remulla. Yun yung panahon na yun di ba? Sabong-sabong na sila. Ganyan din nangyari kay Vic Rodriguez, di ba? Sa simula. Totoo. Ito, pustahan tayo, Makalawa, aalis na sa sa BBM, sasama yan kay Pangulong Duterte, Yari na kayo ngayon yan. Running mate ni Sara yan. Duterte, payag ba kayo? Payag kayo. Kung sakali lang lang to, hinala natin mga senaryo lang to Sara Duterte at Torre. Ayan na. Ang mga senador. Di ba? Malakas yan. Saan yung puwersa na. Di ba? Kasi ganyan nangyayari. Ano gagawin niya? Tama si Rowena Guanzon. Di ba? Ang sabi niya rito, asa na ba yun? Ito sabi niya. Asa na? Nawala na. Ibig sabihin po, hindi may iwasan na si Torre, halimbawa, na sumama sa DDS at ibunyag ang baho ni Junior. Yun lang yun Ito, pakinggan natin to. Andali Bigla ang sinibak si PNP Chief General Nicolas Torre III matapos maakusuhan ng paglabag sa kanyang otoridad at pagkakasangkot sa kontrobersya kaugnay ng DILG Secretary John Vic Remulla at mga ugong ng politika para sa 2028. Bagamat may ranggong 4-star general at higit isang taon pa bago magretiro, nakabimbing. 4-star general, alam mo sabi ni Beto de la Rosa, isa lang ang 4-star general dapat Yun ang sabi niya. Ngayon, pag BMP ka, 4-star general ka. Paano to 4-star general to? Paano dalawa na? Ngayon ang kanyang kinabukasan. Si Troy Gomez magbabalita. Sinira nyo kinabukasan ni Torre kagad. Nagpahayag lang ng pagka-presidente at vice president, kayo naman. Diba? Iba talaga si Tambonjing Talagang kahit kakampi niya, kakalusin niya. Kahit yung napakinabangan, si Torre parang kalamansi. Matapos niyong pigain, itatapon niyo sa basurahan. Diba? Matapos niyong pigain, pakinabangan. Hahayaan niyo na lang. Ayon kay Senador at dating PNP Chief Pante Luping Lacson, lumabi sa kapangyarihan si Torre nang basta-basta nitong inalis sa pwesto ang kanyang deputy na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kahit walang go signal mula sa Malacanang o DILG.
Pinalala pa ang sitwasyon nang kumpirmahin ni Senadora Amy Marcos ang alitan ni Torre at ni DILG Secretary John Vic Remulla hinggil sa Oh, may alitan talaga. Tapos sasabihin nyo, wala naman. Sasabihin ito ni Remulla, wala namang kaso si ano. Sabihin mo yung sama ng loob nyo kung may sama kayong loob. mga appointment ng mga regional director. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat. Boss na si John Vic. Dagdag pa ni Marcos, umuugong ang umuriplalong pagtakbo ni Torre sa 2028 elections. Lakas naman kasi na ambisyon mo, Torre. PMP ka pala, nakakadalawang buwan ka pala, wala ang layo pa, nag-ambisyon ka na. Di ba? Para kasi Tambonjing eh. Makapag-ambisyon eh. Di ba? O ngayon, tama yung sinabi ng netizen na mag-DDS ka na lang at kumanta na lang. Ganun kasimple yon. Ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ang ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA. Ngunit higit sa lahat, lubutan ang problema sa Rango. Ipinaliwanag ni Senador Ronald Bato del Rosa Painggan niyo yung Rango ha. Ito, ano to, naging PMP chief pa to. na hindi maaring magkaroon ng dalawang 4-star general sa PNP. According to the law, there should be only one 2-star rank in the Philippine National Police, and that is the Chief PNP. O, pag chief PMP ka, only na one lang, na 4-star general ka, chief PMP ka, paano naging chief PMP na si Tartes? Tapos si Torre, 4-star general. Ano gawin to? Bababa. Para lumalabas, nawala na sa serbisyo, ay nawala na sa PMP chief, sinibak na, bababa pa ang rango. Pag bumaba ang rango, di ko alam kung anong batas. Pwedeng babaan ng sahod. Talagang magdi-DDS na, tama sinabi ng mga nasa comment section. Mukhang magkakampi na sa DDS itong si Torre. Akala naman yon, hinala na naman yon, hindi naman natin siya sabing talagang magdi-DDS siya. Hinala na ng marami yon, kasi nga gano'n na nangyayari kadalasan na kapag galing sa kabila, pupunta sa kabila. 'Di ba? Hindi lang pagpolitika, kundi yung katotohanan pinupuntahan nila. Ika nga, yung liwanag hinahanap nila, 'di ba? Kaliwanagan, 'di ba? Ngayon na siya ang Chief PNP, siya binigyan ng 4-star, hindi pwedeng magkakaroon ng dalawang 4-star. So palitarin muna siya bago mag-4-star yung i-appoint na bagong Chief PNP. Ayon kay Senator Bato, kung hindi kusang magretiro si Torre, mananatili siyang naka-floating status pero patuloy na sa sahod. Sa kabila nito, mabigat ang damdamin ni De La Rosa sa sinibak na general. Kawawa naman. Si De La Rosa nga mabigat ang damdamin eh. Maski hinuli niya si Tatay Digong itong si Torre. Sipin niyo na lang, hinuli si Bato na lang mabigat ang damdamin. Kami nga tayo nga mabigat ang damdamin para kay Torre. Kahit si Torre, inis tayo minsan, di ba? Mabigat ang damdamin natin. What if pa kaya si Torre? Masama loob nito. Kaya Junior, kung ako sa'yo, mag-isip-isip na rin kasi kayo. Di ba? Pag ito kumanta, tumuga, naku, yari kayo. Galit ako sa kanya Baka maging hindi lang boksingero to, maging singer pa. sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng position, tapos sinibak na rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Nako po, masamang balita to. Masamang balita, nako. Talagang mukhang magdi-DDS na si Torre. Aalib sa DDS. Sasanib na sa DDS. Yan na siya na nakikita natin. Pero, tsore lang yon, hinala lang yon, hindi mangyayari yon. Pero, may tsansa, sabi ng iba. Samantala, iginit naman ni Senate President Jesus Pero kung sakali halimbawa no, mag-DDS niya si Torre, pumunta na sa DDS, o kaya, malaking porsyento pinklawan eh. Kasi kukunin niya niya bilang running mate niya, sinabi ni Trillanes, di ba? Pwede si Torre ang running mate kay Risa, ni Torre. Presidente si Risa, si Torre vice president. Pwede, sa pinklawan pupunta. Pero iniisip ni Torre, kung sa pinklawan siya pupunta, konti. Ang malakas ang DDS. Hindi sa DDS siya pupunta. Di ba? Pwede siya maging kakampi ni Sara. Halimbawa lang yon, hindi totoo yon. Kung sakali lang naman, maging DDS si Torre. Pero malay mo, may chance.
Pero na prerogative ng Pangulo ang pagtanggal kay Torre. Bigat at hindi naging madali para kay Pangulong Bongbong Marcos na sibakin si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Itong Hindi naging madali. Sus, paano hindi naging madali? Sinibak nyo na nga eh. Yeah? Kung sabihin din maging madali, naging madali sa inyo ang paghuli kay Tatay Digon dahil may matapang kayong isang Torre. Tapos ito gagawin nyo kay Torre. Ito lang, hindi ko sa pagtatanggol si Torre ha. Pagtatanggol ko si Torre doon sa bagay na bakit sinibak? Pwede naman pag-resignin, kausapin. Bakit ganito? Sa konting problema. 'Di ba? O maliban nila tama hinala ng iba si Tambonjing, gusto talaga ayaw maagawa ng pagiging may kalaban siya sa Vice Presidente. Diin ng Department of Interior and Local Government o DILG nang tanungin kung paano humantong sa pagpapatalsik kay Torre ang Pangulo. Sa isang dokumento mula sa Malacanang, effective immediately ang pagpapaalis kay Torre na higit 2 buwan lang naging hepe ng pulisya. It is simply a choice of the President to take any direction for the PNP. It is more big than he violated, and he didn't violate any laws. He didn't violate any... He has not been charged with any administrative case. He has not been charged with any criminal case. Dagdag pa ni Remulla, gustong matiyak ng Pangulo na nasusunod lahat ang proseso sa mga institusyon tulad ng National Police Commission o NAPOLCOM. Nakun! The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts. Nasusunod lahat ang gusto nyo, lalo sa PNP. Paano naman yung DPWH? Ang laki ng damage niya, hindi lang para sa inyo. Hindi lang para sa dyan sa uniforme nyo, kundi sa mga taong bayan, yung mga nasa baba. Hindi niya, nabaha. Anong ibig sabihin ko? Nagreklamo sila si PNP chief, sinibak nyo. Pero yung DPWH, hayagan na, hindi nyo pa sinisibak. Ayaw pa mag-resign. Hindi totoo lang. Di ba? Anong klaseng katarungan? Akala ko ba sasabi niya may katarungan ng pinapairal natin. Di ba? Hindi normal to eh. Di ba? PNP, sige, mahalaga yan. Kasi siguridad natin sa ating bansa, mga PNP. Mabuhay lahat ng PNP, siyempre. Andiyan dyan nakasalalay ang ating yung mga krimen. Pwede ipagkatanggol tayo. Di ba? Kumbaga, sila ang gwardiya ng Pilipinas, ang PNP. Sila ang bantay sa atin. Sa ngalakad tayo sa gabi, sila ang bantay. Pero, kung bantay ang mga pulis, siyempre, haligi naman ang DPWH sa mga bahang mga pagtag-ulan. Sino ang haligi? Di sira nga yung haligi, walang bakal yung mga haligi, yung flood control. Nagkanta bahaba. Ba't di unahin yun? Di ba? Hindi naman sa hindi unahin, ba't di isabay? Di ba? Nangyari di sa sinibak ba yung DPWH? Hindi. Maabutan ang pangalawang hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya ito mahirap eh. Pero alaya mo, itong first hearing ni Marcoleta, tamo marami nangyayari sa gobyerno. Di ba sabi ko sa inyo, maraming anomalya, kakaiba na, misteryo na nangyayari sa gobyerno ngayon, kanya-kanyang away na. Mula lang si Senator Rodante Marcoleta nag-imbestiga. Tignan natin, magmasdan tayo, ayaw natin maghusga. Ayaw natin manguna. Pero isa lang siya sabi ko lagi sa tuwing ako yung nagko-content, may nangyaring kakaiba sa buong gobyerno ng Pilipinas mula nang maupo si Rodante Marcoleta, maging ang panahon nakikisama, may bumabaha, may gumugulong sa mountain ng mga rock falling, pinapakita talaga, hinahayag sila isa-isa. Totoo. Kaya ngayon, hindi natin hinusgahan sila kung anong mangyari, pero nakikita kakaiba nangyayari. Lalo ngayon, pangalawang hearing ni Senator Rodante Marcoleta, may mangyayari na naman kakaiba sa gobyerno. Wait lang natin. Maalala niyo sinabi ko. Promise. Diba? Determine that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. Isa sa itinuturong mitya ng pag-alis kay Torre ay ang pag-recall ng NAPOLCOM sa ginawang pagbalasa sa ilang mga opisyal ng PNP, kabilang na si Police Lieutenant General Melencio Nartates na itinalaga sa Western Mindanao. Sa resolusyon ng NAPOLCOM, sinabi ng ahensya na nagmatigas ang PNP sa pag-assign at re-assign ng mga opisyal kahit walang approval ng Commission on Bank ng ahensya. Kaya naman inutusan nito ang PNP. Hindi naman ganun kabigat si ginawa ni Torre sa inyo eh. Kumbaga, kung nagkamali si Torre, gawin nyo na lang kabayaran sa ginawang tulong ni Torre sa inyo.
Di ba? Kay Duterte, kay Kibuloy, mga accomplishment niya, gawin yung kabayaran na lang yun. Hindi porket nagkamaling ganito, sisibakin nyo ng ganito. Hindi naman to ng Morocco, hindi naman to ng ano. Di ba? Kawawa si Torre, totoo lang. Kawawa si Torre. Hindi ko sa kinakampi si Torre, ha? Ha? Kawawa kalagay ni Torre sa kanila. Kahit ano pa man sabihin nila, paganday na salita nila, nasaktan yung tao malamang. Yung pamilya nga sabi. Ay ano, sabi nagulat at malungkot naman umano ang kanyang pamilya sa nangyari. Di ba? Sensitive kayo, balat sibuyas sila. Di ba? O, hintayin nyo. Baka ibulgar kayo ni Torre. Kung talagang, Torre, boboto ka namin Vice President. Ibulgar mo na. Boboto ka namin. Nai-recall ang ginawang reshuffle ng mga PNP official. Sa isang flag raising ceremony noong August 18, sinabi ni Torre na walang utos o balakid ang makakagiba sa hanay ng pulisya. Ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa. Resolve na rin daw para sa kanya ang naging issue ng NAPOLCOM. It is a simple case of dialogue and panilamadaan, pero pareho naman tayo mga public servant. Iisa ang ating purpose, iisa ang ating layunin dito, iisa ang pag-iisip natin, isa ang direksyon. So, it's all for the good of the Filipino people. Maganda naman layunin ni Torre. O ngayon, wala na, iyak na. Iyak si Torre. Di ba? Ganun ba? Sa ilalim ng saligang batas, PNP at DILG laws, hindi maaaring ilipat ng PNP chief ng mag-isa ang mga matataas na opisyal ng ahensya nang walang approval ng NAPOLCOM. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people. Ganyan din si Marcoleta, yung inalis niyo si Marcoleta sa sa committee. Ngayon senador na. Yeah. Who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Agad ding pumalit kay Torre si Police Lieutenant General Nartates bilang hepe ng PNP. Si Nartates ay miyembro ng PMA Tanglaw Diwa Class of 1992 at Tubong Ilocos Sur. I'm committed to ensuring that this institution stands greater than ever before. Not only in terms of strength and efficiency, but also in the trust and respect of the people. Kawawa talaga si Torre. Sa nangyari mga kababayan, 'di ba? Hindi nila binigyan siguro ng pagkakataon to na magbasa na lang tayo ng comment dito. Di ba? Hindi nila binigyan pagkakataon yung mama na makapagpaliwanag. Sinibak na nila. Gagamitin nila bago pa sumabog at kumantay yung isa. Dapat may palubog na loob sila. Ang sabi, buong mundo kahihiyang ginawa nila kay Toring Diwata. Tamo, kahit itong mga DDS to mga Rowena Guanzon supporters, nakikisimpatya kay Torre sa ginawa nila. Diba? Hindi yan pipiyok, attorney, baka may pinag-usapan na sila bago mangyari yung pagsibak kay kanya bilang PNP chief. Tulad ng isang aso, kapag binigyan ng mon dati ng halaga at inaaruga, hindi yan basta-basta kakahol. Ang aso ay manatiling tapat sa dog owner, lalo na kapag bulldog. Hindi rin. Kapag ang aso ginuto mo at ipinahiya mo, ginulpi mo, pipiyok to, kakahulan ka nito. Ang masama nun, sa isang kahol, masakit. May kagat. Huwag lang pumiyok si Torre. Ayan na. Yari. Mukhang may pipiyok. Isa sinasabi nila, mukhang pipiyok si Torre, Yari na kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo.